Hello! Isang magandang hapon na naman. Napakainit na hapon dito sa amin. Mga kasari-sari test ko dyan. Eto na naman ang atitintinin ninyo. Siyempre, magbibigay ako ng kaunting tips. Real talk tayo mga kasari. Pero siyempre, bago ako magsimula, huwag mo nang ipag-guide kay Ate Tintin ang subscribe mo mga kasari. Pindutin mo na yung subscribe button dyan. At syempre pa-like ng video na ito kung ikaw ay napangiti ko at natuwa ka sa aking topic ngayong araw. At sana ay ma-share mo na rin mga kasari. Ha? So ngayon, dalawang klase ang pag-uusapan natin. Ano ba yung mga dapat nating alagaan sa ating tindahan at ano rin ba yung dapat nating iwasan? Madaling tanong lang yan, pero syempre sanga-sangang sagot yan mga kasari. Number 1, sino ba yung dapat nating alagaan? Syempre yung customer natin mga kasari. Kasi si customer, yan yung bumubuhay ng ating tindahan, ng ating negosyo. Kahit saan ka magpunta, kahit anong negosyo mo, ang bubuhay sa iyong negosyo, sa iyong naisip na pagkakakitaan, syempre customer mo. Kung wala kang customer, 'di ba? Walang bibili, eh di walang mangyayari sa iyo o maging sa aking negosyo mga kasari. Kaya dapat alagaan natin yung ating customer. Hindi naman sa to the point na pag nag-aalaga ka sa kanila ay kahit na mali sila ay mag-uuu ka pa rin. Hindi 'yun ganon. Ang ibig kong sabihin yung kung paano tayo makisama sa kanila. Number 1 na ito ha. Minsan ito simpleng ganitong senaryo lang pero minsan malaki yung impact kung bakit si customer ay nagtatampo kaya hindi na siya bibili sa atin. Paano ba yun? Yung simpleng pabarya niya sa'yo. Di ba? Minsan kasi na ate baka naman pwedeng pabarya. Ngayon wala namang problema kay customer sana kung hindi mo siya pinabaryahan. Kung naging maingat ka lang sa pakikipag-usap sa kanya. Kung sinabihan mo siya, nga aga-aga, wala pa nga akong benta, pabarya ka na dyan. Diba? Siyempre, na-open na si customer. Sa susunod, hindi na siya sa'yo bibili. Lilipat siya doon sa kabilang tindahan. At kapag lumipat yan, maaaring magkaroon sila ng maritisan. Sasabihin niya doon, ay ayaw ko doon bumili kay ate sa kabila. Masungit masyado. Pabarya lang ako. Dami niya pang sinasabi. Diba? Totoo yan. Simpleng pabarya lang yan. Pag nakapagbitaw ka ng hindi magandang salita, si customer lumipat na sa kabila. Diba? Kung naging maayos ka lang sana makipag-usap. Kung wala ka talagang ipambabarya, pwede mo naman sabihin, sisi, wala pa akong pambarya, lalo na kauupin ko pa lang. Ako kasi ganun. Pasensya ka na be, kasi kapapamili ko lang, wala pa talaga. Baka mamayang hapon pa ako magkakaroon. So, ganun yung aking sinasabi. Kahit na minsan naiinis ako kasi ang aga-aga kabubukas ko lang ng tindahan ko. Pagbukas kong ganyan, meron ka bang pambiyak sa 1,000? Diba ganun yung mga style nila. So minsan wala talaga akong pera kasi kapapamili ko lang. Pero dahil alam kong customer siya at dito siya nabili sa akin, kakausapin ko siya ng maayos. Kaya ganun lang. Kumbaga magkaroon tayo ng magandang ugnayan sa ating customer. Kung wala kang ipambabarya, di magsabi ka ng totoo. Pero wag yung to the point na masasaktan mo yung kanyang damdamin. Diba? Kasi may mga customer tayo na sensitibo rin minsan yung kanilang kalooban. So ganun lang. Baka isipin mo na lang baka talagang wala siyang malapitan. So kaya siya sa'yo nagpabarya. Pero meron din kasing tao na hindi mo naman siya customer, daan-daanan ka lang niya dyan, hindi naman talaga siya suki mo, tapos sa'yo nagpapabarya. Kapag may barya, sa kabila ng tindahan bumibili, nasa sa'yo na ang desisyon yun kung siya ay pagbibigyan mo o hindi. Pero ako, kahit hindi siya sa akin nabili, kung meron ako, pagbibigyan ko siya. Pero kung kahit na meron ako pero talagang hindi siya sa akin bumibili, kinakausap ko siya ng maayos, sis, pasensya ka na, wala talaga akong ipambabarya dyan. So ganun na lang. Ayaw ko rin na magkaroon ako ng makasalita ako ng mabigat sa kanya kasi alam ko darating yung panahon, bibili at bibili rin niya siya sa akin, sa ayaw at sa gusto niya. Di ba mga kasari? So yun ang aking iniisip kasi hindi naman lahat ng pagkakataon meron yung kabilang tindahan, talagang minsan mauubusan yan at talagang sila ay bibili pa rin sa aking tindahan. So ganon yung aking iniisip mga kasari. Syempre maganda na yung may maganda tayong ugnayan sa ating customer, mga kasari. So kung meron tayong dapat alagaan at meron tayong dapat pag-ingatan yung ating pananalita, syempre meron din tayong dapat na
iwasan. So, ano ba yung iwasan? Iwasan nating magkaroon ng kaaway. Oh, 'di ba? Bakit? Lalo na ngayon sa social media, kalat-kalat na. So kayo, mga kasari, alam ko, yung iba diyan ay talagang nakababad sa kanilang cellphone, 'di ba? Mababasa niyo diyan minsan magkakapitbahay nagpaparinigan, minsan magkakaibigan nag-aaway sa cellphone, 'di ba? Pino-post pa yung kaibigan niya. So si Ate Tintin ay hindi ganon. Pag masama ang loob ko sa isang tao, hindi ako mahilig magparinig sa social media. Hindi ko ginagamit yung social media ko para makapanakit ako sa iba. Ayokong magsalita ng masakit. Bakit? Kasi, lalo na kung dati ko yung kaibigan. So, tagatahimik lang ako mga kasari. Pero, syempre, tinatandaan ko yung kasalanan niya. So, ganun lang ako. Ayokong dibdibin masyado kasi hindi siya kadibdib-dibdib. Ayokong magkaroon ng kaaway kasi ayokong maikli lang masyado ang buhay natin. Ayokong ikonsumisyon yung sarili ko. Nakapokus ako sa aking maliit na tindahan. So, yun ang nilalagay ko sa isip ko. Sa totoo lang mga kasari, ako na-experience ko yan. Marami akong kaibigan nung nagtatrabaho pa ako. Tapos nung nagtindahan na ako, may nagme-message sa akin na may pera ka, pautangin mo naman ako, ganyan. Sabi ko, wala akong pera. Hindi niya na ako mini-message sa messenger. Hindi na rin siya nangangamusta, ganyan. Parang hindi na nila ako kilala. Pero never ako na post sa FB ng ganito, ganyan, never. Kaya sila, kahit na sila yung nauna, tapos minsan may kailangan sila sa akin, ganyan, ganyan, napipilitan silang lumapit. Pero ako, dahil alam ko yung pinagagawa nila sa akin, wala silang nakukuha sa akin. Pero, never akong nakipag-away. Yan yung iwasan ninyo, yung makipag-away kayo sa mga kaibigan ninyo, sa mga customer ninyo, lalo na. Bakit? Kasi may mga tao na siya lang yung kaaway mo. Nagre-recruit pa yan ng iba para maging kaaway ka rin nila. Dumami tuloy yung kaaway mo. Ang masaklap niyan, pagkagaya nating may mga negosyo, lalo na kung kapitbahay mo yan, nasaling mo ng kaunti, sasabihin niyan, huwag ka diyang bibili kasi masama ugali niyan. O, di ba mga kasari? May mga ganyang tao. So kahit na minsan, alam mong kasalanan nila, huwag mo na lang patulan. Ikaw na lang yung magpahaba ng pasensya, lalo na kung nasa larangan tayo ng pagninegosyo. Huwag mo na lang intindihin, mag-focus ka lang sa tindahan mo. Ang mahalaga, wala kang nasasakang tao, wala kang naagrabyado, go lang sa negosyo mo. Mga kasari, yan ang aking simpleng tips, lalo na sa mga bago pa lang sa pagnenegosyo. Pero syempre, malaking tulong din ito sa mga datihan na nagnenegosyo. Mga kasari, iwasan natin talaga ang magparinig sa social media, lalo na kung mga kapitbahay lang natin yan. Isipin mo, mayroon tayong negosyo na dapat alagaan at syempre, huwag tayong makipag-away. Hindi tayo nagnegosyo para makipag-away, nagnegosyo tayo para kahit papano ay gumanda ang ating buhay. O diba mga kasari? So yan ang konting tips ni Ate Tintin sa mga baguhan na magninegosyo, ha? Ano pa man ang negosyo mo, yan ang lagi mong pakatandaan. Nagnegosyo ka para maging maayos ang buhay at hindi makipag-away. Yan ang aking tips sa inyo. So paano mga kasari, ha? Sana sa susunod din magkwentuhan tayo ng muli ng ganito. Mga maliliit na bagay na hindi natin minsan naiisip na ganun, na may malaking impact pala yan sa ating negosyo. So paano? Hanggang sa muli mga kasari, huwag naman kayong magsawang suportahan ng Ate Tintin at sana mag-iingat tayong lahat palagi mga kasari.